Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga lumabas na mga larawan at videos online, makikita sa Spratly Island sa South China Sea ang mga konkretong gusali na ito at mga isla na sa kasalukuyan ay istasyon ng mga tauhan ng Vietnam. Kung noon ay ilan lamang ang mga nakatayong isla ng Vietnam sa nasabing lugar, sa kasalukuyan ay mas dumami na ang mga ito at ang ilan ay iginaya pa sa mga artipisyal na isla ng China. Mas dumami ang mga military facilities ng Vietnam na nais ding tapatan ang mga military facilities ng China sa bahaging iyon ng karagatan. Sa ngayon, patuloy at mas dumadami pa ang mga nakitang gumagawa ng mga infrastruktura sa South China Sea mula sa Vietnam. Ayon sa isang eksperto, base sa kuha mula sa satellite image, makikita na may nakatambak pang materyales sa mga isla na pinaniniwala ang gagamitin pa ng Vietnam sa kanilang paggaya sa mga isla ng China. Sa loob lamang ng 3 taon ay nasa 10 beses na napalaki at naparami ng Vietnam ang kanilang mga isla at gusali sa Spratly Island. Sa ngayon, ang Vietnam ay ginagamit ang kanilang mga isla sa Spratly upang mas palakasin pa ang kanilang puwersang militar. Ito ang kanilang Namit Island noong taong 2020. Makita ito na tadtad ng puno at mga gusali, subalit ngayong 2024, eto na ang itsura nito. Kung ang bansang Pilipinas ay lagi na lamang nakikipagdialogo at mas pinipiling idaan sa usapan ng ginagawang pangharas ng China, ang bansang Vietnam ay mas determinadong maging malakas ang presensya ng kanilang bansa sa pinagtatalo ng mga teritoryo. Hindi din kagaya ng maaksyong pagresponde ng China sa ating mga tauhan na kadalasang wino-water cannon tayo o di kay binapangga at ginigit-git dahil illegal umano tayong pumapasok sa kanilang teritoryo. Ibang-iba ang trato ng China sa ginagawang panggagaya ng Vietnam sa kanilang mga artipisyal na isla. Wala kasing imig ang kampo ni Xi Jinping at tila hinahayaan lamang nila ang Vietnam sa kanilang ginagawa hanggang sila ay magsawa. Maraming mga bansa ang may kani-kaniyang inaangking teritoryo sa South China Sea, subalit ang may tuturing na pinakadominante ay ang China na ginawa na lamang bisyo ang pagpapadala ng mga barko at tila panggigipit nila sa ilan nating mga mangisda kasama ng Philippine Navy. Bukod dito, nagawa na din nila magpatayo ng mga artipisyal na isla na nilagyan pa nila ng kanilang mga base at kung ano-ano mga struktura. Pero alam nyo ba, yaman din lamang na napag-uusapan natin ang mga artipisyal na isla, isa na ngayon ang Vietnam at hindi na lamang ang China gumagawa ng isla sa West Philippine Sea sa kasalukuyan. Isa ang bansang Vietnam na nakikipag-away din pagdating sa teritoryo at kanilang nasasakupan sa West Philippine Sea. Ang South China Sea ay may tuturing na lifeline ng Vietnam. Marami mga digmaan ang pinagdaanan sa pagitan ng China at Vietnam at marami ng mga buhay ang nawala dahil sa nasabing lugar. Tulad ng China, inaangkin din ng Vietnam ang Spratly at Paracel Island. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito ay naging maaksyon noong mga naunang dekada. Sa katunayan, taong 1974 noong inagaw ng China ang Paracel Island sa Vietnam, nasa 70 Vietnamese ang namatay. Taong 1988, muli na namang nagpang-abot ang dalawang bansa na ikinamatay ng hindi bababa sa 60 manlalayag. Ang land border sa pagitan ng dalawang bansang ito ay matagal nilang naayos kung pag-uusapan ng pagdating sa kanilang nasasakupan sa karagatan ay parehong komplikado sa mga bansang ito. Ang Vietnam ay malaki lamang ng 10% kung ikukumpara sa sukat ng Pilipinas. Pero kung ikukumpara ito sa sukat ng China ay wala man lang sakaling kingan ito. Kaya naman malaking hamon ito para sa Vietnam na mangahas na magtayo ng mga artipisyal na isla sa West Philippine Sea tulad ng ginagawa ng China. Sa ngayon, maraming mga nag-overlap sa karagatan na nasasakupan ng Vietnam, Malaysia at Pilipinas. Naging bahagi ang Vietnam ng ASEAN sa halos 20 taon na mula nang ito ay maitatag at isa ang bansang ito sa masasabi nating mas nagpatibay sa institusyon. Maliit lamang na parte ng South China Sea ang inaari ng Vietnam, hindi kagaya ng China na halos buong South China Sea ay gusto nilang angkinin. Ayon sa gobyerno ng Vietnam, ang kanilang inaangking teritoryo ay bahagi ng kanilang EEZ o Exclusive Economic Zone.
Subalit ang nais na angkinin ng Vietnam ay mas malaki kumpara sa kung ano lamang ang nasasaad sa UNCLOS. Sinubukan ding dalhin ito ng Vietnam sa International Arbitration noong taong 2013 subalit hinarang sila ng bansang China at hindi ito natuloy. Sa ngayon ay mas naging agresibo ang bansang ito sa pagpapalakas ng kanilang hukbong sa natahang lakas lalo na sa kanilang Navy. Dahil dito, tila ayaw magpatalo ng Vietnam dahil kahit sila ay magtatayo na din ng mga artipisyal na isla sa ilang bahagi ng West Philippine Sea tulad ng China. Isang bansang napakaliit lamang pero tila napakatapang at ayaw magpadaig. Hindi man magandang senyales ito ngunit sasaluduhan mo ang isang maliit na bansang tulad ng Vietnam na bumabangga sa isang higanteng halimaw na bansang gaya ng China. Ayon sa report, ang planong pagtayuan ng artipisyal na isla ng Vietnam ay ang mga dakong itinuturing na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas gaya ng Hizon Reef, Pigeon Reef at Mascardo Reef. Tila hindi nababahag ang buntot sa pambubuli ng China. Agresibo na rin umanong nagtatayo ngayon ang Vietnam ng permanenteng struktura sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Base sa dokumentong pinamagatang Planning of Construction Projects on Pearson Reef and Pigeon Reef in Spratly Islands na nilagdaan ni Rear Admiral Tran Tan Nghiem, Commander sa Vietnam People's Navy na may petsang Marso 27, 2023. Sinasabing kumuha na ng isang pribadong kontraktor ang Vietnam para sa itinatayong istruktura bilang bahagi ng militarisasyon sa lugar. Kumuha na raw ng isang private contractor ang Vietnam para sa pagsusulong ng mapangahas na proyekto sa pagtatayo ng permanent structure sa pinagtatalo ng teritoryo. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng China kapag itinuloy ang proyektong ito ng Vietnam. Tila ang laro ng maraming bansa ngayon ay militarisasyon. Medyo nakakatakot dahil tila pinaghahandaan ang isang nagbabadyang digmaang pangdaigdig. Base sa report, kabilang sa planong pagtayuan ng artipisyal na isla ng Vietnam ay ang Hizon Reef, Pigeon Reef at Mascardo Reef. Ang nasabing mga isla ay kabilang din sa kiniklaim ng Pilipinas dahil nasasaklaw ito ng 200 miles Exclusive Economic Zone. Ang Hizon at Pigeon ay kabilang sa mga reef ng Spratly Islands. Bukod sa Pilipinas, ang China, Taiwan at Vietnam ay kabilang sa mga claimant sa naturang reefs. Noong 1978 ay ginitna na ang Vietnam na claimant din sila ng Hizon at Pigeon Reef noong 1988. Sa dokumento, ang mga Vietnamese ay nagtatayo na ng instalasyon ng militar at civilian residential housing area sa nasabing teritoryo. Kung matatandaan noong nakaraang taon, hinikayat ni Rodriguez ang Armed Forces of the Philippines na paigtingin ang pagbabantay sa teritoryong nasasaklaw ng bansa sa WPS. Una nang nanawagan si Rodriguez kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaglaban ang karapatan ng bansa sa WPS na hinihikayat ding ipakita sa China na dapat itong sumunod sa ruling ng Permanent Court for Arbitration na nagpapawalang bisa sa pagpapalawak ng Beijing sa territorial claims nito sa South China Sea. Marami sa mga mangisdang Pilipino ang ulit-ulit na binubuli at tinataboy sa tuwing nangingisda sila sa Spratlys. Ano pa kaya ang gagawin ng China kung may nagtatayo na ng mga artipisyal na isla sa mga lugar na sinasabi nilang kanila? Kapag nakalusot ng Vietnam sa planong ito, abay hindi pala dapat ismulin ito dahil hindi pinigilan ng China. Dapat din nakatakutan ng Vietnam dahil sa kapangahasan nilang ito. At tila paninindigan nila ang kasabihang small but terrible. Ang mas masakit pang tanggapin, nang magsimulang magtayo ng artipisyal na isla ang China sa Spratlys, ang lupang ginamit ay hinakot mula sa pinatag na bundok sa Zambales. Kaya siguro kinakaya-kaya tayo ng China ay dahil kahit ano ang hingin sa atin ay ibinibigay ng gobyerno lalo na noong panahon ni President Duterte. Nakakapagpatayo sila ng mga facilities, isla at struktura sa mismong teritoryo natin. Nakagawa ng mga artificial island at may mga base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong ginagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa? Ito'y dahil wala din namang ginawang hakbang noon ang sarili nating bansa. Inisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno kaya wala nang naging aksyon ng ibang mga bansa. At dahil hindi din tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatayo ng kung ano-anong mga estruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin at itinuturing nilang sa kanila.